Halloween at undas, tila dumarami ang mga kwento kaugnay ng kababalaghan. Kabilang na riyan ang mga nakaranas na raw ng near-death experience at yung tinatawag na astral projection. Si Pia Arcangel on assignment. Ang mga kwentong kababalaghan, hindi man kinikilala ng siyensya, may ilan pa rin nagsasabing patuloy nila itong nararanasan. Katulad na lang ni Elena Castante, taong 1989 nang nagdalang tao si Elena. Bigla raw siyang dinugo at nawala ng malay kaya agad siyang isinugod sa ospital. Sa puntong yon, may mga kakaibang bagay raw siya noong nakita na mahirap ipaliwanag. Meron akong binabaybay na sinusundan na liwanag. Tapos nung time na sinusundan ko, nakikita ko yung impyerno sa ibaba. Tapos nung pagdating doon sa tuktok, nung binuksan na yung pinto, maganda yung nakita ko. Tanggap daw niya marami ang hindi maniniwala sa kanyang naranasan. Parang isang pitik lang, dumilat yung mata ko. Kasi pagkadilat ng mata ko, nakabalot ako ng kumot eh. Tinakpan na ako. Pagising ko, yung meron ng morgue, yung kukuha sa akin. Ayon sa ilang paranormal expert, near-death experience o NDE ang tawag sa naranasan ni Elena. Isang klase ng OBE o out-of-the-body experience. Pag sinabi ng universe na it's not yet your time, you experience that kasi parang natanggal yung soul mo for a while dun sa ano mo or yung astral body mo dun sa katawan mo. And then you see things, you see places, you get messages. Sa pag-aaral ng University of Michigan sa Amerika, ang mga nakikita o nararamdamang elemento tuwing nakararanas ng near-death experience ay dulot ng mataas na level ng brain activity sa unang 30 segundo kapag tumigil tumibok ang puso. Pero sa kabila ng malawak na pag-aaral kaugnay ng near-death experience, wala pa rin daw konkretong ebidensyang makakapagpatunay nito. Ang isang malapit at kaugnay na sangay ng NDE ay tinatawag namang astral projection, kung saan humihiwalay ang tinatawag na astral body mula sa pisikal na katawan ng tao. Minsan na raw itong naranasan ni Samara Tambis. Siguro mga 1 week na nakakalipas. I have this dream, but I wasn't asleep. Pinikit ko lang ang mata ko. Pagkapikit ng mata ko, meron akong nakita na parang umiiyak, na ayoko siyang makita. Parang humihingi siya ng tulong. And then, just ngayon, 8 o'clock in the morning, saka ko lang na-realize na gumuho pala yung bahay namin. Kahit kanino pwede mangyari, marami naman kayo naririnig din na testimonies na when they're sleeping, parang nakita nila yung katawan nila suddenly, tapos parang hinatak sila. Pero para sa simbahang Katoliko, tanging kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa kaluluwa at katawan ng isang tao. Hindi natin nakikita yung astral projection in reality. Kasi ang katawan at yung spirit natin, entwined yan iisa, until we die. The mind is such a wonderful creation of God that it can do a lot of things. Pia Arcangel, GMA News.